Akala ng lahat tapos na ang panahon ng Lakers, pero sa katahimikan ng off-season, isang bomba ang pumutok. Luka Doncic, opisyal na. At ngayon, ang dating kupulang umaasa sa alamat ni LeBron James ay may bagong hari. Sa season na 2025 at 2026, hindi lang sila nag-aabol ng singsing. Sinusulat nila ang panibagong kabanata ng kasaysayan ng NBA. Welcome back sa Prime Love Sports, ang tahanan ng mga tunay na fans ng basketball, kung saan binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng mga highlight at sinisilip ang taktika, drama at misteryong bumabalot sa bawat laro. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang bagong anyo ng Los Angeles Lakers mula sa pagdating ni Luka Doncic hanggang sa kung paano nila binubuo ang kinabukasan pagkatapos ni LeBron James. Ito ang kwento ng pagbabalik, pagbabago at bagong kapangyarihan sa City of Angels. Katatapos lang ilaki ng Lakers si Luka Doncic hanggang 2028. Sariwa pa mula sa kanyang run sa Eurobasket kung saan dinala niya ang isang team na halos walang kilalang pangalan papunta sa quarterfinals. Binago ang kanyang katawan at napasama pa sa isang cover ng men's magazine na Men's Health. Ninagdag nila ang isang dating number 1 overall pick na si DeAndre Ayton. Isang tunay na 7-footer para ayusin ang problema nila sa ilalim na lumitaw nung laban nila sa Minnesota Timberwolves sa playoff series. At nagdala rin sila ng Marcus Smart, isang dating defensive player of the year na para bantayan ng point of attack. Ang team na ito ng Lakers ay may dalawang top 10 players sa buong mundo at isang front office na malinaw nagpaplano na para sa buhay pagkatapos ni LeBron. Walang pumipili sa kanila para manalo. Wala ring masyadong nagsasalita tungkol sa kanila sa title race. Pero baka nga ang Lakers ang pinakamalaking wildcard sa buong NBA. Nabuksan ng Lakers ang kanilang training camp. Hindi sila dumating na parang Hollywood showtime. Dumating sila na parang business trip. Wala masyadong kislap o ng pang-entertainment. Puro trabaho lang. Sa unang linggo pa lang, kitang-kita ang bagong disiplina. Ang mga players ay dumating ng mas maaga, nagsasanay ng mas matindi at mas paingat sa bawat detalye. Sabi ni Coach JJ Redick, ito na siguro ang pinakamature na grupong nahawakan ko. Si Luka Doncic ang malinaw sa sentro ng lahat. Sa loob ng practice gym, siya ang pinakamaingay, pinakadominante at pinaka-focus. Ang energy niya nakakahawa, sabi ni Redick. Kapag nakikita mo siyang seryoso, wala maglalakas loob na mag-relax. At isa pang malaking pagbabago, ang bagong big man na si DeAndre Ayton. Nang dumating siya sa Los Angeles, dala niya ang reputasyon ng pagiging inconsistent, minsan halimaw, minsan invisible. Pero dito, mukhang nabuhay ang siya ulit. Sabi ng GM ng Lakers si Rob Pelinka, hindi namin kailangan maging si Shaq si DeAndre. Gusto lang namin maging consistent siya. 15 points, 10 rebounds, matibay na depensa. Yun lang, automatic panalo. At para kay Ayton, mukhang may personal itong dahilan. Sa unang linggo ng training camp, sinabi niya, pakiramdam ko sa wakas, may team na naniniwala sa akin bilang starting center. Sa Phoenix, lagi akong tinitingnan na parang extension lang ni Booker at ni KD. Dito, binigyan nila ako ng sariling papel. Kasabay ni Ayton, si Marcus Smart. Marahil ang pinaka na curious na bagong dagdag ng Lakers. Ang depensa niya sa point of attack ay eksaktong kailangan ng kupunan. At malinaw na nagsasalita para sa sarili ang kanyang resume. Noong 2022, itinanghala siyang Defensive Player of the Year habang nasa Boston. At madali siyang pwedeng pumasok sa starting 5 kasama sina Luka, LeBron, Reeves at Ayton. Bagamat lalaban din si Rui Hachimura para sa posisyon na yun. Si Smart ay ilang taon nang hindi masyadong nababanggit sa radar. Ngunit umaasa ang Lakers na makakabawi siya. Sabi ni Pelinka, si Marcus Smart ay napatunayan ng isang elite na 3-and-D player sa iba't ibang yugto ng kanyang karera. Masigasig ang staff namin na ibalik siya sa ganung forma. Para sa akin, palagi siyang medyo underrated bilang playmaker. Pero may kapalit din ang lahat, ang bagong dagdag. Nawala sa Lakers si Dorian Finney-Smith, malapit na kaibigan ni Luka. Ay sa mga pinakamaasang 3-and-D wings sa buong liga. Si DFS ay pumapalo ng halos 40% mula sa 3 noong nakarang taon at kayang bantayan ng maraming posisyon.
Ang pumalit sa kanya, si Jake LaRavia, ay hindi kilala para sa kanyang depensa. Pero tumira siya ng 42.3% mula sa 3-point line kahit na 2.2 attempts lang kada laro. Ngayon pa mas bata, mas malaki at mas athletic siya. Kaya may pag-asa makakatulong siya sa Lakers bilang pangmatagalang wing sa tabi ng kanilang mga bituin. Hindi na ito ang LeBron-centric star chasing Lakers na nakasanayan natin. Ang team na ito ay tinayo sa film room, hindi lang sa highlight reel. Pero wag mong kalimutan, ang mga pinakamahalagang galaw ng off-season ay hindi ang mga bagong pirma, kundi ang mga eternal na decision. Sa Dallas, palaging laman ng trade rumors ang kinabukasan ni Luka. Sa LA, walang ganong duda. May player option siya para sa 2026. Pero sa halip na patagalin, agad niyang pinirma ng 3 taong extension na nagkakahalaga ng hanggang $165 million at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpapakita ng commitment. Sa press conference na napalibutan ng kanyang mga kakampi, sinabi ni Luka, "Pakiramdam ko, maganda ang team natin. Meron tayo ng lahat ng kailangan para makipaglaban para sa championship. Gagawin ko ang lahat para manalo. Sa bawat laro, ano man mangyari. At may mga bagong magagaling kaming kasama ngayon, kaya lalaban kami." Pagkatapos ng NBA season, agad nagpunta si Luka Doncic pabalik ng Europe para sa Eurobasket 2025. Maraming nagulat, hindi dahil naglaro siya, kundi dahil ibang Luka ang nakita nila. Mas pino ang galaw, mas payat, mas explosive. Parang bagong apoy sa loob. Hindi lang siya basta naglaro, tinala niya ang Slovenia papunta sa quarterfinal. Kahit halos lahat ng kakampi niya ay mga hindi kilalang pangalan. Noong nakaraan taon, malinaw na si Luka ay pagod, bugbog, at tila nabuburnout mula sa bigat ng kanyang responsibilidad sa NBA. Pero ngayon taon, lumitaw siya bilang isang ibang halimaw. May bagong kumpiyansa, may matatag na depensa, at parang hindi nauubusan ng enerhiya. Ang mga larawan niya sa men's health cover ay nag-viral hindi lang sa Slovenia, kundi pati sa buong NBA world. Sabi nga ng mga NBA fans, si Luka, mukhang handa ng wasakin ng buong liga. Sa training camp ng Lakers, nakita rin ng coaching staff ang malaking pagbabago. Sabi ni Coach JJ, grabe ang focus ni Luka. Hindi siya dumating para lang maglaro. Dumating siya para manalo. Ngayon, ang tanong, anong klase ng Luka-LeBron dynamic ang makikita natin ngayong taon? Hindi na ito yung mentor-student story na nakasanayan natin. Pareho na silang alpha. Pareho nang may sariling paraan ng pamumuno. Pero ayon sa mga insiders, maganda ang chemistry nila. Parehong may respeto sa isa't isa. At parehong obsessed sa basketball IQ. Sabi nga ng isa sa mga assistant coaches, kapag nag-uusap sina LeBron at Luka sa film session, parang dalawang chess grandmasters na nagdi-debate kung sino ang mas may magandang endgame strategy. At habang si Luka ay tumatalumpakyat, si Austin Reeves naman ay patuloy na lumalakas. Ngayon, siya na ang legit third option ng Lakers. Isang consistent shooter at playmaker na kayang tumulong kay Luka para mapaglikha ng opensa. Noong nakarang 2024-2025 season, nag-average si Reeves ng 17.3 points, 4.6 assists, 4.1 rebound, habang tumitira ng 39.8% mula sa 3. Sa puntong ito, hindi na siya surprise success. Isa na siyang veteran contributor to championship caliber team. Sa media day, tinanong siya tungkol sa chemistry nila ni Luka. Ngumiti lang siya at sinabi, madali lang kapag alam mong may tiwala si Luka siya. Ang trabaho ko lang maging ready sa bawat pasa. Kasi kahit hindi mo siya tinitingnan, may paraan siyang mahanap ka. Habang nagiging mas matatag ang core ng koponan, ay sa pangmahalagang bahagi ng Lakers ay natiling parehong matibay, si LeBron James. Kahit papalapit na sa edad na 41, patuloy pa rin siyang nagiging standard ng longevity sa basketball. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 26.8 points, 8.2 rebounds, at 7.1 assists sa loob ng 35 minutes kada laro. Mga numerong halos kapareho pa rin ng prime niya, mahigit isang dekada na nakalipas. May mga ligosyon si LeBron pa rin, pinakamahusay na manlalaro ng team. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap sabihin malapit na ang dulo. Ngunit malinaw sa lahat na ang front office ng Lakers ay nagsisimula na maganda para sa post-LeBron era. Ang pagkuha kay Luka, ang pagpirma kay Reeves sa pangmatagalang kontrata, ang pagdadala kay Ayton at Smart
Lahat ng iyon ay hindi mga galaw ng team na umasa lang sa kasalukuyan. Sila ay nagtatayo ng tulay patungo sa hinaharap. Sabi ni Coach JJ Redick, walang handover ceremony dito. Walang sino mang kailangan magsabi na, ngayon, ikaw na ang leader. Si Lebron ay leader, si Luka ay leader. Kung pareho silang tumutulak ng parehong direksyon, lahat ay susunod. Isa pa sa mga magandang senyales ay ang chemistry ng locker room. Ayon sa ulat ng Team Insiders, isa ito sa pinakamatahimik at pinakaprofessional na locker rooms sa buong liga ngayon. Malayo sa mga magulong taon ng Westbrook experiment, ang lahat ng ito ay nagbubunga ng isang tanong. Hanggang sa makakarating ang Lakers ngayong 2025-26 season. Sa Western Conference, naroon pa rin ang mga halimaw. Ang Nuggets, ang Timberwolves, Thunder at Mavericks. Ay pa mga solidong core at chemistry. Ngunit may kakaibang potensyal ang Lakers. Kung mag-click ang lahat, si Luka ay maging MVP level, si Lebron ay manatiling elite, at si Ayton ay magpakita ng defensive revert. Walang imposible. Sa floor nila ay playoff contender ang ceiling nila. Championship dark horse. Pero higit pa sa resulta, ang Lakers ngayon ay isang metaporang kwento ng pagbabago at paglipat ng kapangyarihan. Mula sa Lebron's team, naging Luka's New Kingdom. Mula sa mga star chases at short-term trades, naging calculated evolution ng diskarte ng front office. Sabi nga ng isang analyst sa ESPN, kung tutusin, baka nga Lakers ang pinakamalaking wildcard sa buong NBA. Hindi dahil siguradong panalo sila, kundi dahil walang idea kung gaano kataas ang kaya nilang marating. At marahil, yun ang tunay na essence ng koponan na ito. Isang halong lumang kadakilaan at bagong simula. Isang unyon ng legacy at pag-asa. Isang eksperimentong naglalakad sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan. Sa mga mata ni Luka, nagniningning ang parehong apoy na minsang dala kay Lebron sa tuktok ng mundo. At kung tamang timpla ng tadhana, baka ito na ang sandaling iyon kung saan ang inaharap ng Lakers ay tuluyang mabubuo sa harap ng lahat. Ang laban ay tungkol sa pagbabago, pagsubok at paniniwala. Tatlong bagay na bumubuo sa bawat tunay na atleta at sa bawat tunay na fan. Gusto mo manatiling updated sa mga kwento, analysis at mystery ng sports world? Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe dito sa Prime Lab Sport, kung saan ang laro ay hindi lang numbers, kundi kwento ng mga alamat. This Prime Lab Sports, where passion meets greatness. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao!